talagang mahilig ka lang sa bata, Emma, kaya masyado kang naapekto sa sigaw ng anak ng amo mo. Basta, kung ano man ang marinig mo doon o makita mo doon, wag na wag kang makikialam. Basta sipagan mo lang. Malay mo, maging mayordoma ka doon. Balita ko, mataas daw magbigay ng sahod yung Olive. Pero alam mo, Emma, kung mahihirapan ka lang doon, huwag ka nang tumuloy. Ano? Ano sabi mo? Kakapasok na lang doon ah. Kung makapagsalita ka naman, parang kaya mong ibigay lahat ng pangangailangan dito sa bahay. Nay, ano naman to? Gera nga naman ba to? Siyempre gusto ko lang pong bigyan ng magandang buhay si Emma. Hindi naman niya kailangan magpakahirap dun eh. Ay, kita mo, anong tinutumbok mo? Na kaya kong gumastos. Ano gusto mo palabasin yan? Basta malaki yung kinikita ko. Pabigat ako? Hindi naman sa ganun, Nay. Ganun yung sinasabi mo! Ako sinasabing Dan! ganun. Dan! Bihira naman, Nay, oh. Tama na po. Kumain na lang tayo. Ito, ang sarap ng ulam mo. Eh, itong asawa mo! Hari ng paniraan ng araw! Wala na akong gana. Wala na! Nay, hindi ganun. Dan, hayaan mo na. Pabayaan mo na. Bihira kasi yung nanay mo eh. Nakakapikon yung mga hirit minsan eh. Nanay natin. Siyempre, pamilya tayo eh. Kaya lang kapag pumuputak na siya, pinapasok ko lang dito, lalabas dito sa kabila para hindi na mahaba yung usapan. Napakaswerte ko talaga sa mister ko. Alam mo, hindi mo naman kailangan isipin na bigyan ako ng magandang buhay o marangyang buhay. Masaya na ako dito. Simple lang. Basta magkasama tayo. Si nanay. At kung papalaran, mabigyan pa tayo ng anak. Pero di ba sabi ng doktor, hindi na raw tayo mabibigyan ng isa pang anak? Ano ka ba? Malay mo. Magkaroon ng milagro. Nakadingin ni Lord yung panalangin ko. Alam mo ba, pag nangyari yun, wala na akong ibang hihilingin pa. Tara, kain na tayo. Kain tayo.